Hi everyone! May isang senador ang nagsabi na mas mataas pa daw ang taong bayan sa batas. Sa video na ito ay pakinggan natin ang kanyang panig at depensa kung bakit niya nasabi iyon. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang lahat nang si Senator Erwin Tulfo ay talakayin ang sigaw ng mga pumunta sa Luneta na ibalik ang pera ng taong bayan. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya sinabi niya sa mga kontraktor na ibalik ang pera na binulsa ng mga kontraktor sa mga flood projects. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Dito ay sinabi na ni Senator Erwin na kailangan baluktutin ng batas para sa ikasisiya ng mga taong bayan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mapapansin din ang nasa likod ni Senator Erwin na tila napapikit na lang sa sinabi ng senador. Nilinaw naman ni Senator Erwin ang kanyang sinabi, mali nga lang yung pagkakadeliver niya sa salitang mas mataas ang taong bayan sa batas. Pakinggan natin ang paliwanag ni Senator Erwin. Ang sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, baka pwedeng pakiusapan natin na parang kung sincere ka doon sa pagtitistigo, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun na din sigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, parang the Secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Let's look at this. Magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, titistigo ka hindi ka nakasama sa prosecution. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Remulla is coming from. Bago ka na gawing state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And that was my point yesterday. Sabi ko na isang tabi muna natin batas. Ito naman po ang paliwanag ni Senator Erwin tungkol sa salitang bending the law. Paki-comment naman po sa baba kung saan ayon kayo sa kanyang paliwanag. I did not say we have to break the law. It's as simple as it is. In every rule, there's an exception. That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement authorities, to even officials of the court of law. I'm not addressing it to the public, to every individual na we have to bend the law, violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law, kasi the definition of bending the law is to execute the law with leniency or flexibility, provided it is for humanitarian reason. What are these humanitarian reason? Overspeeding sa highway. Pag hinuli ka ng traffic enforcer ng highway patrol, why are you overspeeding? Pumutok na po panibigyan ng misis ko, kailangan ko pong dalhin sa hospital, kailangan po umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead. Minor, okay? 16 years old, bawal. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang po buhay sana. Diba? That's what I was talking about. Hindi yung bawat tao. Sometimes you have to bend the law. Pero kung i-relate ang kanyang halimbawa na yun sa mga gagawing state witness na magnanakaw sa flood controls ay ayon kay senador ay upang isang tabi ang due process. They were saying na let's follow due process, okay? Kaya nga sabi ko, isang tabi muna natin kasi due process, when you say due process, we have to follow the law, di ba? Okay, paano yung due process na yun na we have to follow the law? Nagnakaw nga Number one, may sigaw yung taong bayan, ibalik mo yan.
Number 2, napakasarap naman ng buhay mo, poproteksyonan ka pa ng pera ng taong bayan, inakaw mo na nga yung pera, binigyan ka pa ng security. Yun ang punto ko doon. We have to set aside that law and then siguro kailangan mo nang isoli yan. Hindi ko naman sabihin we bend the law, pumatay tayo, magnakaw tayo. I mean, bend the law, meaning to say is you execute the law with leniency, with flexibility if you're a law enforcer, if you are an officer of the court of law. Di ba? Pag kinasuhan ka, nakapatay ka, sasabihin ng kalaban, hindi, murder yan. Yung judge will decide kung murder ba talaga. Tatanungin, titignan ng judge. Kung you were just protecting yourself, self-defense, napatay mo yung tao, is that murder? Of course not. Dapat po ang batas pa din ang nakatataas sa lahat. Ang batas sa Pilipinas ay umiiral upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at katarungan sa lipunan. Ito ay nagsisilbing gabay sa tamang pag-uugali at pagtrato sa bawat isa. Naglalayon din itong protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng batas, naiiwasan ang kaguluhan, nagkakaroon ng kaligtasan para sa taong bayan at nagbibigay ng hustisya sa mga taong apektado ng pagnanakaw ng mga flood controls. Sa madaling salita, ang batas ay pundasyon ng isang maayos at makatarungang lipunan. Ngayon, kung babaluktutin natin ito para lamang sa ikasasaya ng taong bayan, ay pakiramdam ko na mali na ito. Dahil kaya nga po ginawa ang batas ay para may guide or meron tayong sinusundan ng tamang dapat nating gawin. Kahit na ikasasaya ng taong bayan ay mali pa din na baluktutin ng batas. Isipin nyo na lang yung mga nagpapark sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay. Kung papayagan natin silang basta-basta na lang ipark ang kanilang sasakyan sa kalsada, ay darating ang araw na wala na tayong madaraanan. Kaya tayo may batas na bawal magpark sa kalsada ay para na rin sa lahat ng Pilipino. Paano tayo makakarating sa ating pupuntahan kung puro na lang sasakyan sa kalsada? Yan ang dahilan kaya ang batas ang nakakaangat sa lahat. Alam ko na lahat tayo ay gusto ng hustisya sa mga ninakaw ng mga kontraktor, congressman at mayroon pang senador na sangkot. Yun ba lamang hirap na hirap ka sa pagtatrabaho tapos itong mga congressman at mga dating DPWH ay parang mga buhaya na lumalangoy sa pera. Pero hindi din natin masisisi si Senator Erwin kung bakit niya nasabi yun. Sa dami ba naman ang magnanakaw sa kabalang bayan, mabibilang lang sa daliri ang nakulong. Ang iba pa nga ay nanalo uli sa eleksyon at naihalal upang gawin ulit ang pagnanakaw. Sana ay managot ang mga nagnakaw dahil para lang tayong bangaw na ibinubugaw sa mesa ng magnanakaw. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker